Celebox. Sa Florence, Italy nagtatrabaho si Calista Nor Evander, isang tahimik at matapang na single mom. Lahat gagawin niya para sa kambal niyang anak, kahit pa itago ang masakit na nakaraan. Hindi ko ginusto na palakin silang mag-isa, pero kinaya ko. Samantala, si Tayran Rich Navarro, 32 years old, ay mukhang playboy pero never pang nagka-girlfriend. Lumipad siya sa Italy para magtrabaho at makaiwas sa inggit sa mga kapatid niyang may pamilya na. Okay lang naman mag-isa, di ba? Pero, bakit parang may kulang? Nang magkatrabaho sila ni Calista, unti-unti siyang nahulog. Pero ang mas kinagulat niya ay ang kambal, kamukha niya. Hanggang isang araw, tinawag siyang daddy ng isa sa mga to. Pero paano kung ang nakaraan ni Calista ay may koneksyon pala sa kanya? At paano kung ang kambal ay totoong ang anak niya? Handa ba silang tanggapin ang buong katotohanan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. Tayran, seryoso ka ba talaga dyan sa Italy ting mo? O nagtatago ka lang sa heartbreak na hindi pa nangyayari? Tukso ni Tyro habang sabay-sabay silang magkakapatid na nagle-lunch sa isang private rooftop restaurant sa Maynila. Hindi sumama ang mga magulang nila dahil nasa bakasyon ang mga to. Hindi ka pa nga nagkaka-girlfriend bro eh. Heartbreak agad. Dagdag pa ni Thorn habang naglalagay ng extra sauce sa pasta niya. Guys, come on! Sabat ni Terence. Baka gusto lang ni Tayran ng tahimik na environment. Business trip nga raw yun, di ba Tay? Exactly, business trip. Sabay inom ni Tayran sa wine glass niya. Eleganteng nakatayo ang buhok, naka-white polo na bahagyang bukas ang unang 2 botones at suot ang signature watch niya. Laging maayos, laging mukhang galing fashion magazine. Business trip ba? O soul searching? Hirit ni Sulin habang sinusubuan ng broccoli ang anak niya. Tay, we all know you. You're the loudest, the boldest, the most mapustura among us. Pero lately, tahimik ka. Anong meron? Tumawa si Sila at tinitigan ng kapatid. Let me guess, lahat tayo may anak na, tapos si Tayran, biglang ni-realize na gusto rin niya ng baby na tatawag sa kanya ng daddy? Tumawa ang buong mesa, maliban kay Tayran. Napangiti lang siya, pero hindi niya maikuble ang konting lungkot sa mga mata niya. Okay lang naman mag-isa, di ba? Pero bakit parang may kulang? Bulong niya sa sarili. Oo, totoo. Lahat sila may anak na. Si Terence, may 3 makukulit. Si Tyro, 3 din. Si Thorn, nakinasal ulit at may kambal na anak. Si Sulin at Sela, parehong super hands-on ma'am. Hindi niya alam kung bakit puro kambal ang mga anak ng mga to. Wala ni isang nanganak na iisa lang. Kung hindi twins, ay triplets naman. Mukhang malakas talaga ang dugo ng Navarro. Mga lolo at lola nila ay ganoon din. At siya? Wala. Siya lang ang hindi pa nakakaranas na may munting kamay na umihila sa kanya. May boses na tumatawag ng papa. Sa loob ng matagal na panahon, sapat na sa kanya ang kumpanya, ang mga charity events, ang expansion plans nila sa Europe. Pero nitong mga nakaraang buwan, may nararamdaman siyang kulang. Pagkakape sa umaga, mag-isa. Pagbalik ng bahay mula sa office, tahimik. May pera siya, may pangalan siya, nirerespeto siya. Pero ang hindi niya maamin, kahit sa sarili niya, ay naiinggit siya. Guys, sabay hinga niya ng malalim. I really just need space. At saka, may Florence branch tayong kailangang ayusin. Needs reorganization. Baka magstay ako ng matagal. Maybe a few months. Few months? Sa dami ng charity mo dito. May panahon ka pa ba sa sarili mo doon? Sabi ni Thorn. Exactly. Why I need to leave. Sagot ni Tayran. Mas seryoso na ang tono. Nakakalimutan ko na kung sino ako outside of work. I'm always organizing something, fixing something, solving something. Pero yung sarili ko, parang nakapark lang.
Natahimik ang lahat. Alam nila, hindi lang ito basta trip. Hindi lang ito tungkol sa Florence branch. May hinahanap si Tayran. Sabay silang bumuntong hininga. Isang malamig na umaga sa Florence. May konting hamog pa sa bintana ng opisina ni Marco. Habang sumisilip ang araw sa mga cobblestone streets, sa ibaba, tahimik ang buong building, maliban sa tunog ng mga tumitipa sa keyboard, ang mahinang pagbukas ng espresso machine at ang mga maingat na hakbang ng empleyado sa hallway. Pero maya-maya ay umalis din siya para magtungo sa kumpanya ng kanyang kaibigan. Nakaupo si Tayran Rich Navarro sa guest lounge na kaibigan niyang si Marco Villani. Isang half-Filipino, half-Italian na matagal nang naninirahan sa Florence at nagpapatakbo ng isang tech consulting firm. Kahit galing pa sa mahabang flight, hindi mo makikitaan ng pagod si Tayran. Fresh ang ayos, naka-dark blue tailored coat at maayos ang ayos ng buhok. In short, Tayran na Tayran. Habang hinihintay ang kape, sinilip niya ang paligid. Tahimik, modern ang design, at puro mga seryosong empleyado. Pero isang tao lang ang agad na pumukaw ng pansin niya. Nasa dulo ng open space, malapit sa glass wall, may isang babaeng nakaupo at mahaba ang buhok, chinita, mestiza, at naka-all black outfit. Tahimik lang itong nagtatrabaho, pero kakaiba ang aura nito. Simple, pero may dating. Reserve, pero hindi halatang mahina. Moba ang tingin ni Tayran sa ID ng babae. Kahit may kalayuan, ay nakikita niya pa rin to. Calista Nor Evander. Marco, sabay lapit niya sa kaibigan na kasalukuyang nagbubukas ng laptop. Who's that woman? Near the window. Tumingin si Marco kung saan siya nakatingin at saka siyang iniwian. That's Calista, my project lead. She's sharp, reliable, and never late. She does more work than the rest of my team combined. Interesting. Nagtaas ang kilay si Marco. Professionally o personally? Professionally, bro. Sabay tawa ni Tayran. Though, bonus kong both. Tayran Rich Navarro, stop hitting on my stuff. Biro ni Marco habang sinisimulan na ang kape sa machine. But seriously, what do you need? Sabihin mo. I need someone organized, sharp, and discreet. Secretary/executive assistant. Florence office is growing, and I need someone I can trust. Someone's local, pero may Filipino touch. Someone's like her. Calista? Tanong ni Marco. You're lucky, pero baka hindi siya basta-basta papayag. I'm willing to offer double her salary. Sambit ni Tayran habang naglalakad palapit sa desk ng kaibigan. You like her? No, I need her. There's a difference. Sagot ni Tayran, pero halatang hindi siya kumbinsido sa sarili niyang sagot. Kinabukasan, maagang pumasok si Calista sa opisina ni Marco. Gaya ng dati, dala ang tablet, nakaayos ang buhok sa slick ponytail at may dalang folder ng reports. Good morning! Bati niya, sabay abot ng documents kay Marco. Calista, can you stay for a minute? Tanong ni Marco na noon ay may kasama ng bisita, si Tayran. Lumapit siya, walang kabang naramdaman, pero nang tumingin siya sa bisita ay nakitang nakatitig ito sa kanya at naghaharumintado ang puso niya. Malalim siyang humugot ng hininga at mabilis na umiwas dito. This is Mr. Navarro from Navarro Holdings. Pagpapakilala ni Marco. He's looking for a secretary. I told him about you. Napangiwi si Tayran. Sa pagkakaalala kasi niya ay siya ang unang nagbukas ng topic tungkol sa babae. Bagamat hindi na lang niya yun kinontra. Napatingin si Calista kay Tayran pero agad na iniwas ang paningin dito. Good morning po. Mahinahon niyang bate. Nagpakilala si Tayran, sabay abot ng kamay sa kanya. Hi, I'm Tayran. I heard you're amazing. Bahagyang ngumiti si Calista. I try my best. Nagpalitan sila ng ilang minutong usapan tungkol sa trabaho, mga responsibilities, at oras. Si Calista, habang tahimik, ay malinaw sa mga sagot niya. Direktang magsalita,
pero magalang, walang pakitang tao, pero may respeto. Would you be open for transferring to our Florence office full-time? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang tanong. I'd personally like to have you on my team, if you're open, of course. Nagulat si Calista, hindi niya inaasahan ang offer na yun, lalo pa at galing sa isa sa pinakamayamang tao sa iba't ibang bansa. Kilala ni Calista si Tayran dahil sa mga news na napapanood niya. Halos lahat ng Navarro ay nakilala na niya. I wasn't expecting this. Can I think about it first? Of course. Take your time. Pero sana, isang isagot mo. Sabi ni Tayran. 3 araw na naghihintay si Tayran sa sagot ni Calista. Ni araw-araw niyang ginugulo ang kaibigan. Marco, anong status ni Calista? Tanong ulit ni Tayran nang sabay silang magkape sa teres. Nagpunta na ito sa kanya. I asked her kanina. She said yes. Nagulat na napatingin si Tayran sa kaibigan hanggang sa napangiti siya. Nice. But, dagdag ni Marco, only for 6 months. Trial basis daw muna. What? No. Take it or leave it. Kung ayaw mo, hanap ka na lang ng iba. Napaubo si Tayran, nakangusong umiwas ng tingin. You know what? That's fair. Sagot ni Tayran. At least, hindi ako na-reject. Ngumiti si Marco at tinapik ang balikat niya. Bro, admit it. You're not just hiring her. You're intergrued. Hindi naman sa... Okay, fine. She's interesting. She has this. Calm strength. I like that. And she doesn't care about my last name. Of course not. You're used to woman chasing your wallet. Biro ni Marco. Calista is different. You won't be able to charm her with your usual Navarro tricks. May hirapan kang paamuhin yan. Well, challenge accepted. Lumipas ang 1 linggo ay maayos naman si Calista sa kumpanya ni Tayran. Sa totoo, ay mas nagugustuhan nga niya doon. Hindi tulad sa kumpanya ni Marco ay mababait ang mga empleyado. Good morning, Mr. Navarro. Bati ni Calista habang binubuksan ang glass door ng office. Call me Tayran. Sandaling natigilan si Calista. Let's keep it professional, Mr. Navarro. Here's your schedule for today. You have 3 meetings. 1 with Milan team, a lunch with investors from Rome, and a video call with Manila HQ at 9 p.m. Nagulat si Tayran. Whoa, how do you know about the Manila call? I called your assistant in the Philippines. She forgot to inform you. I took care of it. You're really amazing. I told you. Sabay lakad palayo ni Calista papuntang desk niya. Mula sa labas ng glass door office ni Tayran, nakita ni Marco si Tayran na nakasandal sa upuan. Nakangiti habang pinagmamasdan ang bagong sekretary nito, si Calista. Don't fall too hard, Navarro. Bulong ni Marco sa sarili. She's not like the others. At baka magulat ka sa malalaman mo sa kanya. Iiling-iling itong naglalakad palayo. Pumunta lang talaga ito doon para tignan ang kalagayan ni Calista. Pagkatapos ng ilang araw pa, mabilis ang naging adjustment ni Calista sa trabaho. Sa loob ng 1 linggo, alam na niya kung ilang kutsara ng asukal ang gusto ni Tayran sa kape, anong klaseng music ang pampakalma nito habang stress, at kung kailan ito tahimik dahil gutom na. At si Tayran naman, mas naging productive, mas naging masaya sa office, at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero tuwing naroon si Calista, parang hindi lang siya nagtatrabaho. Parang may bago siyang misyon. Pero ayaw niyang aminin, kasi nga, trabaho lang to. Hanggang 1 araw, habang break time nila, naglalakad sila sa hallway. You know, I like working with you. Thanks. Sagot ni Calista, pinipigilan ang sariling tumingin dito. You don't talk too much. I talk when necessary. And you're not impressed with me. I'm not paid to be impressed. I'm paid to be efficient. Grabe ka. Cold ka ba talaga? Or you just don't like me? I don't mix personal with professional. That's all. At sa sandaling yon, may naramdaman si Tayran, hindi rejection, kundi respeto para dito. Kasi sa dami ng taong sumasabay sa agos ng apelido niya, si Calista lang ang lumalangoy sa sarili niyang direksyon.
Mabilis lumipas ang mga linggo sa Florence at habang tumatagal, mas lalong nalalantad kay Tayran ang totoong kulay ni Calista at hindi lang siya basta tahimik at seryoso. May taglay itong tapang, prangka kung prangka at may mga pagkakataong moody ito na parang bigla na lang siyang hindi kakausapin ng 3 oras. Tapos maya-maya, mag-aabot ng kape na may nakapost-it na don't be late to your 3 p.m. meeting. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ni Tayran through purely professionally or nalilink lang sa kanya dahil nga no girlfriend since birth talaga siya, si Calista lang ang literal na hindi takot sumagot at hindi nagpapadala sa charms niya. Sa mga nakilala niyang babae ay halos itapon na sa kanya ang mga sarili nila pero ngayon siya mismo ang lumalapit kay Calista. At oo, susubukan na itong landiin ni Tayran kaso nga lang mukhang mahirap paamuhin ang isang tigre. Calista. Tawag ni Tayran habang nakaupo sa swivel chair niya. Can you come here for a second? Sagot ni Calista, hindi man lang tumitingin. Didn't I just send you the briefing file? Yes, but I want to show you something. Lumapit si Calista, medyo nagdududa pa. Tumayo siya sa gilid ni Tayran habang pinapakita nito ang screen. Pero imbes na dokumento, biglang lumabas sa screen ang isang PowerPoint slide na may title, Top 5 Reason Why You Should Go Out With Me. Napakurap si Calista at napatingin kay Tayran. Seriously? Talaga nag-effort ka pa sa PowerPoint na yan, ha? Yes. Nakangising sagot ni Tayran. Reason number 1, I'm very charming. Reason number 2, I smell good. Ego, that's what I'm smelling. Aray! Come on, Calista. Just one dinner, not a date. Just 2 people who enjoy each other's company. Nice try. You want a secretary, not a girlfriend. Maybe I want both. Sandaling natahimik si Calista, parang may konting ngiti na tinatago. Pero sa halip na sumagot, lumakad na lang siya palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, hinila siya ni Tayran sa bewang. Maingat, hindi bastos. Ngunit dahil doon ay muling naramdaman ni Calista ang kuryenteng dumaloy sa buong pagkatao niya. Yun talaga ang dahilan kung bakit takot siyang dumikit kay Tayran. Iba ang epekto ng binata sa buong pagkatao niya. Nagugulo ang buong sistema niya. Tayran, mariing sabi ni Calista, pero hindi ito pumalag. Nagkatinginan sila. Ilang segundo ng tensyon sa pagitan nila. Napatingin si Tayran sa labi niya at dahan-dahan siyang lumapit. Hoy! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Excuse me! Sigaw ng kaibigan habang bitbit ang 2 box ng pizza. I just walk in on a telenovela scene. May pahila pa sa bewang at pa slow motion kiss pa. Wow, Navarro! Mabilis na umatras si Calista. Namumula ang muka na lumalayo yung hindi sila maririnig nito. Habang si Tayran naman ay parang bata na nahuli ng magulang sa panonood ng R18. Nalukot pa ang mukha nito. Bro, kumatok ka naman sa nakahawa ka sa bewang ng sekretary mo. Tapos gusto mo pang kumatok ako? Hindi uso sa akin yan. Alam mo yan. Umirap si Marco. Muntik na kayong maghalikan tapos ako pa ang mali. Feeling mo, ako pang mag-a-adjust sa inyo. Wow, Tayran Navarro, bigyan ng jacket yan. Marco! Inis na tinignan ni Tayran ang kaibigan. She's just my secretary, not my girlfriend. Exactly my point. Sigaw ni Marco, sabay upo sa couch at binuksan ng pizza. Kung hindi mo naman pala girlfriend, bakit mo halikan? Bakit ka nakahawak sa bewang niya? Mr. Denial ka na. Don't call me that. Ayun nga yung peg mo di ba? Maporma, successful, mysterious, pero in denial. At ngayon, may slow burn office romance pa. Gusto mong pa-fallin si Calista na parang kay drama CEO? Sumingit si Calista. Sakto kasing pagbalik niya ay narinig niya yon sa dating boss. Nag-deliver lang ng report na uwi pa sa hallucination ni boss. See? She's immune. Di ubra yung smolder mo, bro. Tatahimik ka ba? O kakainin ko na tong buong pizza? Tinulak ni Marco palapit sa kanya ang pizza. Kainin mo lahat. Basta, wag si Calista. Biro ni Marco na kinasimangot ni Tayran. Nangalumbaba si Tayran habang pinagmamasdan si Calista mula sa table nito. Si Calista nagsasalansan ng mga papeles sa drawer.
Tahimik lang siya, ngunit sa loob-loob niya, may halong amusement at frustration. Hindi niya alam kung bakit, pero mukhang gusto na nga niya si Calista. Ngunit ayaw niyang aminin yun sa kaibigan dahil alam niyang hindi siya tatantanan nito. Hindi si Calista yung type na gusto lang niya dahil maganda, o dahil efficient, o dahil tahimik. Gusto niya to kasi hindi siya sinusunod ng basta-basta. Si Calista ang unang babae na hindi niya kayang paikutin, at sa bawat pagkakataon na tinatanggihan siya, lalo siyang nahuhulog. Nang sumunod na araw, ay nakasabay ni Calista si Terence sa elevator. Late ka na naman. Puna ni Calista. Nag-alarm ako, promise. Pero nalimpungatan kasi ako eh. Napanaginipan Stop right there. Sagot ni Calista, hindi man lang tumitingin. Don't finish that line. Sayang, it was a wholesome dream. You were smiling at me, and you made the breakfast. That's not even realistic. I don't cook. Kunwaring saad niya, pero marunong talaga siyang magluto. Bakit? Hindi mo ko paglulutuan someday? Saglit na natahimik si Calista. Tapos, napangiti ng bahagya. Tayran, you're persistent. I know, that's how I closed my first billion-peso deal. With consistency and charm. Hindi mo ako makaklose. Mahihirapan ka lang. Hindi mo sigurado. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. At sa pagkakataong yun, napatawa si Calista. Konti lang, pero sapat na kay Tayran na makita siyang tumawa. Lumipas ang mga araw pa, habang abala si Calista sa pagpiprint ng mga documents, biglang may pumasok na delivery boy. For Miss Calista Noor Evander? Anunsyo nito, sabay abot ng isang bouquet of fresh lavender at white tulips. Wow, romantic ah. Ani ni Marco na napadaan. Tayran, sa'yo ba to? Nakangusong tumingin si Tayran. Of course, gusto ko lang siyang pasayahin today. Napatingin si Calista sa bulaklak, tapos kay Tayran. Saan mo nakuha ang idea? Paano mo nalaman na ito ang paborito ko? I asked your coworker, what's your favorite flower? Tulips and lavender daw. And I am getting plus points now? Not sure yet. Sagot ni Calista, pero kinuha niya ang bouquet at may konting ngiti na siyang hindi na itago. Nang sumunod na araw, ay ang mini-fridge naman ni Calista ang pinagdiskitahan ni Tayran. Bakit wala kang pagkain dito? Tanong ni Tayran habang binubuksan ang mini-fridge sa office pantry na para lang kay Calista. Tubig, ketchup, at isang slice ng lemon. I eat out. Sa totoo lang, iniisip kong... Stop! Wala pa akong sinasabi. I can already feel it. You're going to say something flirty. Naglakad palapit si Tayran, bahagyang yumuko at bumulong malapit sa tenga niya. Maybe I want to say something real this time. Tayran, sabay tingin ni Calista sa kanya. Malapit, sobrang lapit, at sa pagkakataong iyon, hindi na siya umatras. Pero bago pa makalapit ang labi ni Tayran, ay biglang bumukas ang pantry door at bumagsak ang map na nakasandal sa pader. Pareho silang napatalon. Si Calista ay napatili. Si Tayran ay halos matumba. At sa pintuan, andoon na naman si Marco. Oh my gosh! I swear, Tayran, you are cursed. Sa tuwing may paromance ka, may sumasabog, may nahuhulog, may nagugulat. Sarkastikong saad ni Marco. Ito na ba ang bagong teleserye ng Navarro family? Dagdag ni Marco habang hawak ang map. Napakamot ng pisngi si Tayran. This map just ruined my moment. At si Calista, tawa ng tawa. Malakas itong tumawa. Unang beses na nakita ni Tayran ang buong-buong tawa nito. At sa loob-loob niya, kahit muntik na siyang ma-heart attack, worth it. Umaga pa lang ay busy na agad si Tayran sa opisina. Maagang nag-start ang meeting nila via Zoom. Pero kahit maraming tinatalakay, ibang bagay ang tumatakbo sa isip niya. Mula nang makilala niya si Calista, ay parang unti-unting nagbabago ang mundo niya. Hindi lang dahil mahusay itong empleyado o dahil maganda to, pero dahil sa bawat araw na kasama niya to, may nadidiscover siyang bago at kakaiba. At ngayong umaga, may bagong nadiskubre na naman siya.
Nang ipagpaalam ni Calista na hindi siya makakapag-overtime dahil may kailangan itong sunduin sa school, hindi niya masyadong pinansin. Akala niya tutor o pamangkin lang. Pero nang marinig niya itong may kausap sa phone at binanggit ang salitang anak, ay hindi niya naiwasang lumapit. Wait, anak? Tanong ni Tayran habang nakasandal sa pintuan ng opisina. Nagulat si Calista pero hindi siya kumurap. Yes, 2. 2? Unti-unting lumalawak ang mata ni Tayran. Like, twins? Tumango si Calista, kalmado pero halatang nag-aalangan. Bahagyang natigilan si Tayran, bagamat napangiti ito. You know what? That actually explains a lot. Like what? Tanong ni Calista. Pilit na pinapanatiling neutral ang tono. Yung pagiging mature mo, yung sense of time mo, yung pagiging no-nonsense mo. And I thought you were just unnaturally intense. Humugot ng malalim na hininga si Calista at tinitigan si Tayran. Mabilis man ang tibok ng puso niya, ay pinipilit niyang maging maayos ang pananalita sa harap nito. Well, life does that to you when you're raising twins alone. Sagot ni Calista, sabay baling muli sa monitor niya. Single mom? As in, ikaw lang talaga? It's just me, since day 1. Natahimik si Tayran ng ilang segundo, pero imbes na ma-turn off sa kanya, parang lalo pa itong humanga. Lumapit si Tayran sa kanya. Nagulat si Calista nang hawakan ni Tayran ang mukha niya. Calista, thank you for telling me. I mean, you didn't have to, but you did. I didn't tell you because I wanted praise. Sagot ng babae. I told you because I don't want to lie. You've been unexpectedly real. I think you deserve the same. Hindi naman sikreto ang mga anak ko. Kapag may mga nagtanong, sinasagot ko naman. Ngumiti si Tayran, isang malambing na ngiti, hindi peke o napilitan, kundi totoong ngiti ng respeto at paghanga. Well, for the record, I think you're amazing. Single mom, raising twins, and still putting up with me every day. That's like superhero level. More like caffeine level. Sabay nga ni Calista, pero may bahid ng ngiti sa labi niya. Ilang araw pagkatapos noon, ay parang mas naging close pa sila. Isang hapon, habang abala sa laptop si Tayran, may narinig siyang ingay sa hallway. Takbuhan, mahihinang hagik-hikan at tili. Biglang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok ang 2 bata. Isang sobrang likot at isang seryosong-seryoso na parang matandang professor in a child's body. Howard! Nilex! Sigaw ni Calista habang habol-habol ng kambal. I told you to wait in the lobby. I'm hungry! Sigaw ng mas makulit si Howard. Mommy, is this the restaurant? No, baby. This is Mommy's work. Nakangiting napatingin si Tayran sa dalawa. So, these are the twins. Sabi niya, halos hindi makapaniwala. Ang isa ay nakasuot ng Spider-Man hoodie, may hawak na toy car at mukhang hindi mapakali. Ang isa naman ay nakapolo, nakaayos ang buhok at may hawak na maliit na notebook. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Hello, I'm your mom's boss. Are you rich? Tanong ng makulit. Howard! Saway ni Calista. Yes, but don't tell anyone. I won't! Sabay kindat ng bata. Lumapit ang seryosong bata at tumingin kay Tayran. Tinitigan talaga siya nito. You look familiar? Ani Nilex. Nagulat si Tayran. I do? Yes, you have the same ears as me and the same hair. Sagot nito habang nilalapit ang muka sa kanya. Are you a robot? Nilex! Sigaw ulit ni Calista, halos mawala ng hininga sa hiya. Bahagyang hinila pa nito si Nilex. Ngunit si Tayran ay hindi makagalaw sa kinatatayuan. Parang binagsakan ng langit at lupa. Kamukha niya, hindi lang pareho ng buhok, pati ilong, tenga, mannerism, yung paghawak sa tenga kapag naiilang, pati tono ng boses. Normal lang naman sigurong magkapareho ang mga tao. Bulong niya sa sarili. Tayran,
Tawag ni Kalista. Napansin ang pagiging tahimik nito. Oh, sorry. They adorable. Like, seriously. And very smart. Too smart. Bulong ni Kalista habang tinatapik ang mga bata palabas. Boys, we're leaving now. Say goodbye. Bye, robot boss. Saad ni Nilex. Goodbye, uncle. Paalam din ni Howard. Tumawa si Tayran pero sa loob-loob niya parang may kumakalabit na matinding pagtataka niya. Hindi niya masabi, hindi siya sigurado. Umiling-iling siya at muling bumalik sa table. Simula nang makilala ni Tayran ng kambal ni Kalista ay para bang may malaking bahaging nabuhay mula sa loob niya. Hindi lang dahil sa nakakaaliwang dalawa, kundi dahil tuwing kasama niya sila, may isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tuwing maririnig niya ang boses ng kambal na tumatawag sa kanya ng uncle, parang may kulang. At sa bawat pagkukwento nila, sa bawat pagtitig ng batang si Nilex, at sa bawat kakulitan ni Howard, lalo siya natutuliro. Kasi sa bawat kilos ng mga to, para siyang bumabalik sa dating siya. Uncle Tayran! Uncle Tayran! Sigaw ni Howard habang pumapasok sa opisina. Tumigil sa ginagawa si Tayran at agad na sinalubong ito. Howard, Nilex, what brings you here again? Mommy has a meeting, remember? Sagot ni Nilex na may dalang maliit na libro at eyeglasses na parang hindi nawawala sa mata nito. We were told to behave, but Howard ate 3 cupcakes already. Snitch! Sigaw ni Howard habang tinatakpan ang bibig ng kakambal. Tumawa si Tayran sa kahinawakan ng dalawa. Come here, sit with me. Yaya niya habang pinapaupo ang kambal sa couch ng opisina niya. Habang pinapanood niya ang mga itong naglalaro ng mga miniature cars na dinala niya, hindi niya napigilang mapangiti. Pero sa loob-loob niya, nangangamot ang utak niya sa dami ng tanong ng mga to. Ngunit ilang beses na rin niyang napapansin yung mga maliliit na bagay. Si Nilex, kapag naiilang, hinahawakan ng tenga nito. Yun ang mannerism niya kapag naiinip, nagtataka o naguguluhan. Si Howard, kapag naiinis, nagpapanggap na hindi naririnig ang kausap, gaya ng style niya sa board meetings. Nagpakuha si Tayran ng juice at crackers para sa kambal. Umupo siya sa tabi nila habang si Nilex ay abalang nagsusulat sa mini notebook niya. Uncle Tayran, what's your full name? Tayran Rich Navarro. Rich? That's nice. I like that. Sounds like Rich. Well, I reach for snacks all the time. Biro niya sabay abot ng cracker kay Nilex. Tumawa ang kambal. Habang tumatawa, biglang yumakap si Howard kay Tayran mula sa gilid. At walang pasabi, bigla itong nagsalita. Daddy, I like your perfume. Natahimik ang kambal. Si Nilex ay kunot noo na napatingin sa kambal nito. Pero para kay Tayran, parang huminto ang mundo. What did you call me? Daddy! Sagot ni Howard. Inosente, parang hindi niya alam na may malaking bombang binitawan. Nagtinginan sila Kalista. Nakakapasok lang ng opisina. Howard anak! Tawag ni Kalista sa anak habang salubong ang kilay. Napatayo si Howard. Ay, sorry mommy! Mabilis na sabi ng bata. I mean, Uncle Tayran! Uncle pala! Pero si Tayran, hindi makakibo, hindi makapagsalita. Daddy, ang simpleng salitang yun na hindi niya kailanman narinig na tinawag sa kanya ay tumama diretsyo sa puso niya. Tahimik si Tayran habang sinasandok ng spaghetti sa plate ng kambal. Si Kalista naman hawak ang juice ng dalawa, mukhang nag-aalangan sa katahimikan niya. Okay ka lang ba? Okay lang. Sagot ni Tayran pero hindi tumingin sa kanya. Actually, pwede ba tayong mag-usap later? Nagkatinginan sila, tumango si Kalista. Pagkatapos ng lunch ay bumalik sila sa opisina. Kalista. Seryosong simula ni Tayran habang nakaupo silang dalawa sa loob ng opisina niya. About earlier, yung pagtawag sa akin ni Howard. Sorry, bata lang yun. Nadudulas talaga minsan. Umiling si Tayran na kinatahimik niya. Hindi ako galit. Putol niya.
Actually, kinilig ako. Nanlaki ang mga mata ni Kalista. Tyran, I know, I'm not their dad. At hindi kita pipilitin sa kung ano man. Pero Kalista, pwede ba kahit papano, kahit hindi man sa papel, sa puso man lang, maging daddy nila ako? Aangkinin ko sila. Natahimik si Kalista. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam kong pumasok ako sa buhay niyo nang huli na. Pero kung pagbibigyan mo ko, gusto kong maging bahagi ng buhay nila. At kung okay lang, gusto ko, daddy na ang itawag nila sa akin. Ang tagal kong pinangarap na may tatawag sa akin ng ganyan. Tyran, that's not an easy decision. Alam ko, malaking responsibilidad, pero talagang gusto ko, kung okay lang. Natahimik si Kalista, pero nang makita niya ang mukha ni Tyran, ang pagnanais nitong maging ama at talagang seryoso ito na parang natunaw sa loob niya. Tumango si Kalista, wala nang nagawa pa, dahil alam din niyang matagal nang naghahangad ang mga anak niya ng ama. Ayaw man nila sabihin yon sa kanya, pero ramdam niya ang pangungulila ng mga to. Sige, pero kapag tinanong nila kung bakit, ikaw ang sumagot. Ngumiti si Tyran, parang batang pinayagan maglaro sa ulan. Tumayo to at niyakap si Kalista. Hinagkan pa ang noo niya. Nabigla siya. Gulat na tinignan si Tyran na hinagkan naman ang mga mata niya. Thank you so much. Pagkatapos mag-usap ay excited na lumabas si Tyran para tawagin ang kambal na nilalaro ng ibang empleyado niya. Umupo siya sa harap ng mga to at hinaplos ang pisngi nila. Howard, Nilex, tawag ni Tyran. Hindi ko alam kung magugustuhan niyo tong sasabihin ko. Uncle Tyran, bakit po? Sabay nilang tanong sa kanya. Tumingin si Tyran kay Kalista at ngumiti. Boys, pwede niyo na akong tawaging daddy, if you want. Kinausap ko ng mami niyo at pumayag siya. Nagkatinginan ang kambal, tumingin kay Kalista. Tumango si Kalista. Tumingin ulit sila kay Tyran at sabay na tumalon sa saya. Niyakap nila ng mahigpit si Tyran. Yes, Daddy Tyran! Sigaw nila. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang ugnayan ni Tyran Navarro sa kambal, lalo na at lagi din siyang naroon sa bahay ni Kalista. Sa umpisa, lahat ay parang simpleng pakikisama lang. Isang lalaki na natutuwang maging parte ng buhay ng dalawang masayahing bata. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may mga bagay na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. At sa bawat araw na napapansin niya ito, mas tumitindi ang kutob sa dibdib niya. Power! Don't eat that! Sigaw ni Nilex habang pinipigilan ang kapatid. Bumuntong hininga si Kalista. Anak, ilang beses ko bang sinabi, bawal sa'yo ang mani? Napakunot ng noo si Tyran habang pinagmamasdan ang eksena. Allergic siya sa peanuts? Tumango si Kalista. Howard had a bad reaction last year. Muntik na kaming ma-emergency. Nilex too, pero mild lang. Pareho silang allergic. Napakamot ng ulo si Tyran. Coincidence? Tanong niya sa isip niya. Siya din ay may allergic sa peanuts. Kinabukasan ay maagang pumunta si Tyran sa bahay nila Kalista. Walang pasok noon dahil linggo. Daddy! Sigaw ni Howard habang patakbong yumakap kay Tyran. May langgam sa kwarto ko! Ayoko doon matulog! Langgam? Tanong ni Tyran habang binubuhat to. Takot siya sa langgam eh. Saad ni Kalista na sumulpot mula sa kwarto ni Howard. Super takot, para bang may phobia? Pilit na napangiti si Tyran. Siya rin ay takot sa langgam. Like, weirdly afraid, since bata pa siya. Same tayo, buddy. Sabi niya kay Howard, sabay fist bump. Ants are creepy. Yes! Sigaw ni Howard. Team Anti-Ants! Lumipas pa ang mga araw at inaraw-araw nang pumunta doon ni Tyran. Bakit ka nag-aayos ng kwarto, Nilex? Tanong ni Kalista habang nakatingin sa nakabukas na pinto. As I remember, ayaw niya nang makalat. Paliwanag ni Tyran. Sabi niya, hindi siya makakatulog pag may kalat. Parang may part sa brain niya na nag-a-alarm. Humugot ng malalim na hininga si Tyran. Exactly. Sabay tingin ni Kalista sa anak.
He doesn't sleep unless it's clean. Alam na iyon ni Teyran, ngunit nagugulat pa rin talaga siya. Tumingin sila kay Nilex na kasalukuyang inaayos ang mga libro sa alphabetical order. Maya-maya ay nilapitan ni Teyran si Nilex. Nilex, come here. Lumapit si Nilex, tahimik na dala ang notebook niya. Can I ask you something? Sure, Daddy. Kapag kinakabahan ka o naiilang, anong ginagawa mo? Nag-isip si Nilex at kinuha ang kamay ni Teyran para tignan to. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito sa anak. I touch my ears like this. Pinakita niya ang pagkahawak sa kanang tenga habang nakakulot ang noo. Napakapit si Teyran sa sofa na nasa likuran nila. Exactly the same gestures. Exactly. Hindi na siya mapalagay. Lahat ng maliliit na bagay parang kumakabog sa loob niya ng sabay-sabay. Allergic sa mani, takot sa langgam, ayaw sa magulong kwarto, manirisim ang paghawak sa tenga kapag nagugulat o nagagalit. Hindi na ito simpleng coincidence. Sa gabing yon ay hindi makatulog si Teyran. Nakahiga siya sa kama ng bahay niya, pero ang isip niya lumipad pabalik sa 5 taon na ang nakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Pagod mula sa conference, nagdesisyon si Teyran na tumambay mag-isa sa bar. Wala siyang balak makipagkilala o mag-party. Gusto lang niya ng tahimik na pag-inom. Pero habang nakaupo siya sa counter, may babaeng lumapit. Halatang lasing, maganda, chinita, parang may kung anong lungkot sa mga mata. Pwede ba akong umupo? Tanong nito noon, halos pabulong na. Tumangulang si Teyran. Pagkatapos ng ilang shot, ay nag-usap na sila. Hindi niya maalala lahat. Basta ang huli niyang natatandaan ay ang pagkakahawak niya sa kamay ng babae habang inaalalayan niya ito sa elevator. Pagising niya kinaumagahan, wala na ang babae, ni pangalan, hindi niya alam. At mula noon, hindi na siya ulit nagpunta sa bar, hindi dahil sa guilt, pero dahil sa takot na baka may nasaktan siya o may nangyaring hindi niya maipaliwanag. And a flashback. Bumangon si Teyran at huminga ng malalim. This is it. Kailangan ko ng kasagutan. Kinaumagahan ay pumunta siya sa ospital. Kahit alam niyang sarado pa, kaya talagang inistorbo niya ang kaibigang doktor. Laruso, is this possible? Tanong ni Teyran habang binibigay ang hair sample na palihim niyang kinuha mula sa suklay ng kambal. DNA test using hair strand is possible, but it might take a few days. Sure ka ba dito? I need to know, once and for all. Nang lumipas ang 3 araw na paghihintay, ay dumating din ang result. Nakaharap siya sa folder na binigay ng kaibigang doktor. Nakasulat sa itaas na paternity result. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tumama agad ang mata niya sa final line. Probability of paternity, 99.99%. Parang binagsakan siya ng malaking bato. Tinignan niya ulit ang pangalan. Nilex Evander Navarro. Howard Evander Navarro, sons of Teyran Rich Navarro. Parang ayaw niyang maniwala, pero sa puso niya ay sumisigaw na ito. Totoo nga ito. Walang pagdadalawang isip si Teyran na puntahan ang mga bata. Sa bahay nila Kalista, hinintay niya munang makatulog ang kambal bago siya nagsalita. Kalista. Mahina niyang tawag. Nag-angat ng tingin si Kalista mula sa laptop. May sasabihin ako. Natahimik si Kalista. Tila kinakabahan ang babae. I had the kids tested. Simula ni Teyran. Hair sample. Pina-DNA ko sila. You did what? I'm sorry. I didn't mean to go behind your back. Pero kailangan kong malaman. Tahimik si Kalista. Naglalaban ng damdamin sa loob niya. Galit, gulat, at takot. Teyran. Bulong niya. Nanginginig ang boses. What do you mean? Anak mo din sila? Tumango si Teyran. Halos hindi makapagsalita. Pareho kami ng allergy. Pareho kami ng takot, ugali, mannerisms. It's all there. Pero nung nakita ko yung result, parang tinamaan ako ng kidlat.
Napatulo ang luha ni Calista. Tahimik lang siya. Sorry, I should have asked you first. Pero gusto ko malaman kung totoo. Tumayo si Calista. Dahan-dahan, lumapit sa binata. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang malamlam na ilaw mula sa lampshade ay tumatama sa mga mata ni Tayran na nananatiling nakaupo sa sofa, hawak-hawak pa rin ng papel mula sa DNA test. Nakaharap sa bintana si Calista habang mahigpit ang pagkakakapit sa sarili, tila pinipilit na huwag gumuho. Calista, I'm not here to accuse you. Hindi rin ako nagagalit. I know. Sagot ni Calista, hindi lumilingon. But you deserve to know the truth. Humugot siya ng malalim na hininga. Nangyari yon. 5 taon na ang nakaraan. Nasa Pilipinas ako noon. May boyfriend ako. Akala ko, siya na talaga. Akala ko, seryoso siya sa akin. Napakagat siya sa labi. Ramdam ni Tayran ang bigat sa bawat salita. But one night, nalaman ko na may iba pala siya. Matagal na pala niya akong niloloko. Pinaglaruan lang, ginamit. At that time, I felt worthless. I was angry, betrayed, lost. I went out that night to forget. Uminom ako. Hindi ako sanay uminom ng marami. Pero that night, I just wanted to disappear, just for a while. Napayuko si Calista, pinisilang palad. Pero hindi ko alam na may halo pala yung ininom ko. Wala akong maalala after a few drinks. Ang huling memory ko lang ay yung pagkakahilo ko habang nasa bar at may tumulong sa akin. Dahan-dahan siyang lumingon kay Tayran. Ikaw yon. Umalis ako nang hindi nakikita ang mukha mo. Napatigil si Tayran. Dahan-dahan niyang itinuwid ang upo niya. Halos hindi makahinga. You were drugged? Bulong niya. Gulat na gulat. Tumango si Calista. I didn't know until days after. I had bruises. I felt weak. Sobrang gulo ng isipan ko. Walang malinaw na alaala. I tried to remember pero wala eh. I blamed myself. Tumingin siya sa kisame. Pilit na pinipigilan ang luha. Weeks after, and then I found out I was pregnant. Natahimik si Tayran. Ang dami niyang gustong itanong, pero wala siyang lakas na para bang sa isang iglap, lahat ng haka-haka niya ay nagkaroon ng malupit na katotohanan. And when I tried to contact my ex, hindi ko na siya mahanap. Then I received a message telling me that it was all planned, that he gave me a man para ipahiya ako, para patunayan na ako daw ang hindi tapat. Huminga siya ng malalim. I was the trap, Tayran, and you were just an innocent as I was. Oh my God, I had no idea. I know you didn't. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo after that night. I was scared when I woke up. Ni wala akong oras para tignan ang mukha mo. I just left. I flew back to Italy. Bakit hindi mo ko hinanap? Hinanap din kita, kahit hirap akong alalahanin ang mukha mo ng gabing yun. Why? Tanong ni Tayran, halos pabulong, may bahid ng lungkot. Because I was scared. Hinahabol ako ng ex ko. He found out I was pregnant. Gusto niya akong saktan at ang mga anak ko. I had to run. I had to hide. And finding you would have meant bringing the danger closer. Nagsimulang tumulo ang luha ni Calista. I wasn't angry at you. I was angry at life. Sa mga taong nanakit sa akin, sa takot na dala ko araw-araw. I didn't even know your name first. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang lahat na nangyari. I choose to survive. Hindi ko ginusto. Napalakin sila mag-isa. Pero kinaya ko. Hindi napigilan ni Tayran ang sarili. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit kay Calista. Wala siyang sinabi. Pero inabot niya ang kamay nito. Nagkatinginan sila. At sa titig na yon, nararamdaman nila ang bigat ng 5 taon. Lahat ng sakit, takot, at tanong na ngayon ay may kasagutan na. You were strong. Mas matapang ka pa sa iniisip ko. No, I was just protecting my children. Then you did. But now, it's my turn. Pinalibot ni Tayran ang braso sa bewang niya at bahagyang niyakap siya. Hinagkan pa nito ang sentido niya. Napaluha si Calista. Bakit hindi ka galit? Bakit hindi mo ako sinisisi? Tinago ko ang mga bata ng 5 taon. Because you didn't do anything wrong. And because, ngayon ko lang napatunayan
kung gaano ako kaswerte na ikaw ang naging ina ng mga anak ko. Natahimik si Calista. Ang katahimikang yon ay hindi na mas mabigat. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, tila pareho silang nakahinga ng maluwag. Simula nang aminin ni Calista ang buong katotohanan at malamang si Tayran na Rich Navarro ang ama ng kambal. Unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na ito basta-basta set up ng boss at sekretary. Higit pa roon, sinabi na rin nila sa kambal ang totoo na siya ang tunay na ama ng mga to. Mula nang malamang may anak na siya, hindi na nag-aksaya ng oras si Tayran at hindi na lang siya naging ama sa salita. Gusto niyang maging ama sa gawa. "Daddy Tayran, gutom na po ako!" Sigaw ni Howard habang nakaupo sa dining table. Kasunod ang kambal na si Nilex na abalang nagbabasa ng science book. Kahit 7 a.m. pa lang, ayaw nito sa gatas. "Alright, your daddy's got this." Confident na sigaw ni Tayran mula sa kusina habang hawak ang baso ng gatas. Nakangiti si Calista mula sa sofa. Nakasuot pa siya ng pajama habang pinapanood ang eksena ng mag-ama. "Are you sure alam mo ang ginagawa mo?" "Aba, of course. 1 glass of milk coming up." Tinimpla ni Tayran ng formula pero mukhang may hindi tama. Napakagat siya ng labi, tila may nakalimutan pa. "Okay, shake, shake, shake!" Sabi niya habang inaabot ang bote kay Howard. Walang tanong-tanong ang anak nila at agad na ininom yun, ngunit ilang segundo lang ay natigilan ito at naduwal. Tumalsik ang gatas mula sa bibig nito. "Daddy, ang alat nito!" Reklamo ni Howard. "Wait, no way!" Inagaw niya ang baso sa anak at tinikman. "Put!" Agad siyang napatigil. "Asin tong nilagay ko?" Humalakhak si Calista habang pinipigilan ng pagtawa. "Tayran, asin ang nilagay mo imbes na gatas powder?" "Akala ko yung white container milk eh." Depensa niya habang umiinom ng tubig para mawala ang alat. Tumawa na rin si Nilex. "Daddy Phil!" Pagod mula sa buong araw na online meetings, dumaan si Tayran sa bahay ni Calista para magbanding sa kambal. Dahil late na siya dumating, halos tulog na ang lahat. Maaga niyang pinauwi kanina si Calista para may kasama ang mga bata. Gusto nga niyang patigilin ito sa pagtatrabaho, ngunit ayaw naman ito. Umupo siya sa gilid ng kama ni Howard para halikan ito sa noo. Sa kabilang side, si Nilex ay nakayakap sa stuffed dinosaur. "Good night, boys." Bulong niya. Pagkaupo niya sa sofa ng kwarto, nakatulog din siya, naka-jacket pa. Kinabukasan, nagising siyang may kakaibang pakiramdam sa muka. Nagkamot siya ng noo, tas tumingin sa salamin. "Put, asan ang kilay ko?" Pasigaw niyang tanong sa sarili habang hawak-hawak ang isang parte ng kanyang kilay na halatang ginupitan ng gunting. Hindi naman naubos yon, pero halatang ginupitan talaga to. Agad siyang lumabas ng kwarto at bumungad kay Calista na nagkakape. "Oh, good morning!" Natigilan si Calista nang makita ang mukha niya. "Anong nangyari dyan sa kilay mo?" "Don't even start, babe." Nakangusong saad ni Tayran habang hawak pa rin ang salamin. "Ginupitan ako ng anak natin habang natutulog ako." Malakas na natawa si Calista na may halong kinasimangot ni Tayran. Halos mapahiga si Calista sa kakatawa. "I told you, don't fall asleep beside Howard with the scissors nearby." Pagkatapos ng magulong umaga at pagiging stress ni Tayran dahil sa kilay nito, nagdesisyon si Calista na magluto ng dinner. Pagpasok ni Tayran sa kusina, naamoy niya ang mabangong niluluto nito. "Amoy adobo," aniya habang lumalapit. "Para sa'yo to, reward sa pagiging present daddy at apology sa ginawa ng mga anak mo." Sagot ni Calista habang nakatalikod, abala sa paghalo sa kawali. Tahimik si Tayran sa loob ng ilang segundo hanggang sa bigla niyang nilapitan si Calista mula sa likod at mahigpit na niyakap to. "Tayran!" Gulat ni Calista pero hindi na siya tumutol. Sagot ni Tayran habang nakapatong ang baba sa balikat nito. "Ang lagkit ko, nagluluto ako." "Alam ko, pero gusto kitang yakapin." Natigilan si Calista, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa yakap
o sa tono ng boses ni Tayran na tila may halong lambing. You're amazing. You raised them well. And now, you're raising me too. Napangiti si Calista. Kahit hindi siya lumingon, ay alam ni Tayran ang reaksyon niya. Baka masunog yung adobo ko. Sabay banggit niya. Baka masunog ang puso ko sa'yo. Pilyong bulong ni Tayran. Ew, cringe. Cringe ka dyan. Di mo lang alam, kinikilig ka rin. Hindi ah. Lawyer. Habang masaya sila sa oras na yon, alam nilang may mga bagay pang kailangang pagdaanan. Pero sa simpleng yakap at pagkukulitan, unti-unti na nilang binubuo ang pamilyang minsan nawala sa kanila. At si Tayran, hindi na lang basta CEO, hindi na lang yung playboy na never nagka-girlfriend. Ngayon, isa na siyang ama at marahil magsisimula na rin siyang magmahal sa unang pagkakataon. Isang araw, nasa isang paintball park sina Calista at ang dalawang bata. Okay boys, you ready? Yes, Daddy! Sabay sigaw ng kambal, parehong may karga ng pintura ang barel. Samantalang si Calista, nakapamewang at may pink protective vest. Wait lang, parang ako lang yata ang target niyo ah. Mommy, you're too cute not to shoot. Nakangusong saad ni Howard. Sorry, Mommy! Paintball war is paintball war! Si Nilex ay nginisihan ng ina. Natawa si Tayran. Nilapitan si Calista para halikan ng sentido. This is war, hon. No one's safe. Nilapit ni Tayran ang bibig sa tenga niya. Pero, pwede tayong gumawa ng secret alliance as long as you kiss the general. Napatingin si Calista dito. Pinamulahan siya. Inis na hinampas niya ang dibdib nito. Loko ka talaga. Hindi natapos ni Calista ang sasabihin nang may sumabog na kulay pink sa balikat niya. Sinamaan niya ng tingin si Tayran. Tumawa ang kambal. Traitors! I trusted you! Habang naghahabulan at nagsasabugan ng pintura, nadulas si Tayran sa putikan at bumagsak to. The stupid shoes! Reklamo ni Tayran saka hinubad ang sapatos at tinapon sa kung saan. Niyakap ni Howard ang ama habang tinatapik ni Nilex ang likod niya. Daddy, you look like a chocolate pancake! Tumawa si Calista habang lumapit. Inaabot ang kamay para tulungan siya. Don't laugh, sabi ni Tayran habang inaabot ang kamay nito. I did that para mapaaw ka sa akin. Hindi ko na kailangan ng reminder na adorable ka. Alam ko na yun. At bago pa siya makatayo, hinatak niya si Calista pababa. Sabay silang bumagsak sa putik. Tayran! Halahan, sorry, accident. Sabay kindat nito sa kanya. Tumawa silang lahat, lalo na ang kambal. Niyakap ni Tayran si Calista at dinala ito patayo. Are you serious? Tanong ni Tayran habang nakatingin sa schedule ng activity sa school ng kambal. Daddy, we need you! Family participation daw! Sabi ni Nilex. Tapos, kailangan daw may sayaw kayo ni Mommy. Dagdag ni Howard. Napalingon si Tayran kay Calista nang umisilang at kumindat. Game ka ba? Baby Shark? Wala bang BTS o kahit ayaw mo na? Nope, Baby Shark lang. Walang nagawa si Tayran, kundi ang umuo na lang. Kinabukasan sa school, naka-costume si Tayran bilang Shark Daddy, habang si Calista ay naka-pink Shark Mommy outfit. Kung hindi lang talaga kita mahal, hindi ko to papatulan. Bulong ni Tayran habang inaayos ang headgear ni Calista. Anong sinabi mo? Wala, sabi ko, ang cute mo pala kapag naka-pink. Napailing si Calista. Sa totoo, narinig niya yon. Nagkunwari lang siya dahil gusto niyang marinig ulit ang sinabi nito. Baby shark do 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 do. Sumayaw si Tayran na parang sanay sa TikTok habang si Calista ay hindi makatingin sa kanya dahil sa kakatawa. Don't fall in love too hard, hon. Bulong ni Tayran habang sumasayaw. Too late, nasa gitna na tayo ng Baby Shark eh. Pagkatapos ng performance, palakpakan ang buong audience. Lumapit ang mga bata. Niyakap ni Tayran si Calista pagkatapos. You were the cutest sharks ever! Sigaw ng isang mommy sa likod. Kinikilig ako sa inyo! Dagdag ng isang teacher. Ngumiti lang si Calista, habang si Tayran ay proud na nakapamewang.
Of course, Team Navarro to. Pag-uwi ay bagsak ang kambal habang silang dalawa ay tahimik na nagkakape sa veranda ng bahay. Thank you for doing all of this. For you? Anything. Kahit pa sumayaw ako ng Barney team song. Don't joke like that. Next school year, baka dinosaur naman ang team. Okay lang, basta partner kita. Nagtinginan sila. Dahan-dahan, hinawakan ni Tera ng kamay niya. Sobrang tahimik ang paligid. Pigil ni Calista ang sarili dahil halos marinig nito ang kabog ng puso niya. Calista, may I? Hinawakan ni Tera ng pisngi niya. Malapit na sa labi niya. May I fall deeper? Hindi nakasagot si Calista. Hindi na kailangan dahil ang sagot ay naroon na sa mga mata niya. Sa ngiti niya, sa paraan ng pagkakahawak niya kay Teran at sa dulo ng gabi habang tulog ang kambal sa taas, ang dalawang puso sa ibaba ay gising na gising at handang magmahal muli. Sinupo ni Teran ang mukha niya, dahan-dahan na nilapit ang mukha sa kanya hanggang sa marahan na hinagkan ng labi niya. Agad na tinugon yun ni Calista. Let's go to the Philippines tomorrow. My parents wants to meet you. Maagang umaga pa lang sa Florence. Pero abalang-abala na si Calista sa pag-iimpake, habang si Teran ay paikot-ikot lang sa loob ng kwarto, tila hindi mapakali. Teran? Ani Calista habang inaayos ang mga damit ng kambal sa maleta. Pwede bang umupo ka muna? Ikaw ang mas excited kaysa sa mga bata eh. Can you blame me? First time ko silang ipapakilala sa pamilya ko. I mean, sa buong Navarro clan. Umalis akong single. Umuwi akong may anak at asawa. Anong asawa? Hindi tayo kasal. Asik niya na kinangusulang ni Teran. Mula sa gilid, lumitaw si Howard bitbit ang maliit na backpack. Daddy, are we flying to the Philippines? Excited na tanong niya. Yes, buddy. We're going to meet your Lolo Timothy, Tito Titas, and a whole lot of chows. Sa eroplano, magkatabing nakaupo si Nilex at Howard. Parehong abala sa pagdodrawing sa tablet habang sina Teran at Calista ay nag-uusap. Nakasandal si Calista kay Teran. Do you think they will like me? Tanong ni Calista habang binabalikan ang itinerary ng trip. Sinilip siya ni Teran at hinawakan ang kamay niya. Han, the moment they see those two boys, kahit si Terence na pinakakritiko sa pamilya, malulusaw ang puso. And your mom? Si Tita Raybel, baka magulat siya. Actually, she'll probably cry, tapos yayakapin ka agad. Si Dad naman, mukhang galit pero sa loob-loob nun, softy yun. Parang ikaw noon. Hey, ako ang pinakasoft sa mga Navarro. Pagbaba ng kotse ay bumungad agad kay Calista ang matayog at eleganteng mansyon ng Navarro. Buong pamilya ay naroon at nakadungaw sa kanila mula sa veranda. That's them! The legend is here! Sigaw ni Sulin habang kumakaway. Teran, bakit may bata kang kasama? Tanong agad ni Torn. Wait lang, dalawa? Dagdag ni Tyro. Oh my gosh! Si Sela ay halos tumalon sa tuwa. They look like mini Teran! Habang si Terence ay napailing na lang. Alam niya ang lahat. Ayaw lang niyang pangunahan ng kapatid. Welcome back, bro! Pagbaba ng van, agad na tumakbo ang kambal. Bumaba din ang mga Navarro. Hello! Sigaw ni Howard habang si Nilex naman ay nahihiyang nagmano sa magulang ni Teran. Lahat ng kapatid ni Teran ay napanganga. Guys, meet Nilex and Howard, my sons. Sabay din napanganga ang mga to. Nagulat silang lahat. Ha? Hiyaw ni Sulin pero agad tinakpan ng bibig. Niyakap nito ang mga bata. Oh, handsome babies. Calista, right? Tanong ng mami ni Teran saka lumapit. Ang ganda mo, Iha. Thank you po. Mahinhin na sagot ni Calista. Habang sabay-sabay silang kumakain sa long table, hindi na mapigilan ng mga Navarro ang magtanong. So, paano nangyari to? Sabi mo, business meeting lang. Umalis kang feeling broken, tapos babalik kang may dalang pamilya. Magaling, Teran! Sabi ni Torn. O bakit? Sagot ni Teran, sabay tingin kay Calista. 5 years ago pa pala nila ginawa. Grabe, tahimik mong ginawa, Teran, ha?
Saad ni Tyro. I didn't know din. We just found out recently. Paano yan? Sabad ni Tyro. Ikakasal na tayo lahat. Ikaw na lang ang kulang. Napatingin ang lahat kay Teyran at tahimik siyang ngumiti, sabay hawak muli sa kamay ni Calista. Hindi na rin siguro magtatagal. Susunod na kami. Si Timothy ay tahimik lang na pinagmamasdan ang mga anak. Hindi niya inakala na masasaya pa pala silang mag-asawa dahil sa mga apo nila. Ang pangungulila nila noon sa mga anak ay biglang nawala dahil sa mga batang dumating sa kanila. Nang maghapon ay nasa garden sila habang naglalaro ang kambal, lumapit si Timothy kay Calista. Salamat sa pagpapalaki sa mga batang to. Tumango si Calista, bahagyang naiiyak. Ginawa ko lang po ang dapat dito. Masigit pa roon ang ginawa mo. At kung mahal ka ng anak ko, mahal ka rin ng buong pamilya. Huwag kang matakot. Ligtas ka na dito. Tumulo ang luha ni Calista at sa likod, tahimik lang si Teyran. Pinapanood silang dalawa habang hawak sa bulsa ang isang maliit na kahon. Gabi na sa mansyon ng mga Navarro at ang hardin ay punong-puno ng maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno, tila mga bituin sa lupa. Isang masaganang hapunan ang hinanda, mga inasal na paborito ng mga bata at 2 buong lechon na regalo pa ni Terence. Sa unang tingin, ordinaryong family dinner lang, pero sa ilalim ng mesa, palihim na hinihimas ni Teyran ang maliit na kahon sa bulsa ng kanyang coat. Okay ka lang ba? Tanong ni Calista, nakaupo sa tabi niya habang hawak ang juice na gawa sa kalamansi. Sagot niya, pero halata ang pawis sa noo kahit malamig ang hangin. Mula sa kabilang dulo ng mesa, sumigaw si Sulin. Kuya Teyran! Bakit hindi ka mapakali? Kanina ka pa tulala dyan Tumawa si Tyro sabay lagok ng alak, ngunit pinigilan ito ng asawa. Mukhang mas kabado ka pa sa first board meeting na to Alam ni Teyran na pinapagaan lang ng mga to ang loob niya. Tumayo si Teyran. Excuse me everyone. Panimula niya. Tumahimik ang lahat. Maging ang kambal ay napatingin sa kanya. Parehong nakaupo sa tabi ni Calista. Parehong hawak ang tig-isang stuffed toy. Nilingon ni Teyran ng ama, ang patriyaka ng pamilya. At tumango ito na parabang isang tahimik na basbas. Humakbang si Teyran sa gitna ng mesa habang nilalabas mula sa bulsa ang kahon. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Calista. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Kasi kahit ako, hindi ko inakalang magiging ganito kalalim ang lahat. Nagkatinginan ang mga Navarro siblings pero tahimik pa rin. Calista, alam mong dati, ako yung tipong laging masungit pero palaging confident. Pero mula nang dumating ka at ang kambal sa buhay ko, hindi ko na kayang itago pa. Lumuhod siya, dahan-dahan na nilabas ang kahon. Hindi lang dahil ikaw ang ina ng mga anak ko, hindi lang dahil sa ganda mo, tapang mo at kabutihan mo, kundi dahil mahal kita, buo, totoo, at handang ipaglaban sa buong mundo. Bumukas ang kahon, nandoon ang isang custom-made platinum ring. May ukit na forever at pangalan nilang dalawa. Will you marry me, Calista nor Evander? Will you let me spend the rest of my life making you feel how much you are loved every single day? Natahimik si Calista. Katahimikan na sobrang tagos sa kanya. Tumayo si Calista, nangingilid ang luha. Humakbang siya palapit at lumuhod din sa harap ni Teyran. Yes, Teyran. I want to marry you. I want to love you the way you deserve to be loved. Nagpalakpakan ang mga naroon. Naiiyak ang mga kapatid ni Teyran na babae. Sa wakas! Sigaw ni Sulin. Sa wakas, natupad din ang pangarap mo. Bulong ni Terence kay Teyran. 3 buwan matapos ang proposal sa isang engranding villa sa Florence, ginanap ang kasal nila Teyran at Calista. Ang tanawin ay parang larawang mula sa isang pangarap. May mga lumilipad na white petals, orkestra na tumutugtog, at mga bisitang lahat ay nakaputi. Ang altar ay tinayo sa gitna ng vineyards, at ang backdrop ay ang paglubog ng araw. Para kay Calista, iyon ang perfect wedding para kay Calista. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kasal nila, at sa wakas
ay bumalik na sa tahimik ngunit masayang takbo ang kanilang buhay. Hindi na sila nagtatago, hindi na sila nangangamba, at higit sa lahat, wala na ang aninong matagal na nagpapabigat ng puso ni Calista. Dahil sa investigasyong ginawa ni Tayran, lumabas ang mga kasong kinakaharap ng dating kasintahan ni Calista. Panlilinlang, droga, human trafficking, at financial fraud. Ginamit ni Tayran ang buong law firm ng Navarro Corporation para ipresenta ang mga ebidensya at sa tulong na rin ng international authorities na aresto ito sa isang operasyon sa Milan. Nang mabalitaan ito ni Calista, hindi siya nagdiwang pero doon niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Hindi para gumante, hindi para manalo, kundi para sa kapayapaan. "Are you okay?" Tanong ni Tayran habang yakap siya mula sa likod sa kanilang veranda. "I'm more than okay. Finally, wala na akong kinakatakutan." "Then, let's start our forever together." Araw ng linggo, ang buong Navarro ay parang isang malaking pista. May palaruan sa gilid, may giant inflatables, may mini farm tour, at syempre, may lechon, halo-halo, at turon station na inorganize ni Soline. Lahat ng anak ng mga Navarro ay naroon, tumatakbo, nagkakalat, naglalaro, at nag-aasaran. Ang kambal na sina Howard at Nilex ay suot ang matching polo at shorts, ay nagtuturo sa pinsan nilang si Orkin Yulivin kung paano mag-drawing ng dinosaur. Si Isla Talia kasama ang kambal nitong si Thea Sorel ay namimigay ng cotton candy. Si Ada Switzer at si Alexa Damari ay nag-aayos ng mini-core exhibit para sa mga bata, habang si Tayran at Calista ay magka-holding hands na nakaupo sa swing sa ilalim ng puno ng mangga. "Iba talaga kapag buo ng pamilya," sabi ni Calista habang pinapanood ng kambal na humahabol sa anak ni Terence. "Yeah, alam mo bang, ngayon ko lang talaga naramdaman yung salitang home sa tagal ng panahon." "Ako rin, ang sarap pala talaga magmahal kapag ligtas ka, kapag tanggap ka, kapag walang ibang iniintindi kundi ang kaligayahan nyo." Sabay silang napatingin sa malayo sa dulo ng damuhan. Nakatayo si Timothy, nakasandal sa tungkod, tahimik na pinagmamasdan ang buong pamilya. Katabi nito si Rabel na nakasandal dito. "Lahat ng to, nagsimula sa kanila, sa pamilya, sa ugat." Habang papalubog na ang araw, sabay-sabay na nagsigawan ang mga bata. "Group picture! Group picture!" Lahat ng Navarro siblings, partners at anak ay nagtipon sa harap ng malaking fountain. "Okay," sigaw ni Soline. "On the count of 3. 1, 2, 3! Navarro Legacy!" Isang larawan, isang alaala, isang pamilya. Ang kwento ni Calista at Tayran ay isang patunay na kahit gaano pa kagulo ang nakaraan, may pag-asang mabuo muli ang buhay, lalo na kung may pagmamahal, katotohanan at tapang. Calista showed us how strong a mother can be. Ginawa niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang kambal, kahit pa kailangan niyang itago ang buong katotohanan. Natutunan natin na minsan, protecting your peace means keeping your distance, even from the people connected to your past. Si Tayran naman ay nagpakita ng pagiging ama at hindi lang tungkol sa dugo kundi sa puso. Nang malaman niyang anak niya ang kambal, he didn't run away. Instead, he stepped up and chose to be a father with all his heart. Ang kwentong to ay nagtuturo ng 3 mahalagang bagay: ang katatagan ng isang babae, ang pagyakap ng isang lalaki sa responsibilidad, at ang kapangyarihan ng kapatawaran. Because love, when guided by truth and acceptance, can heal even the deepest wounds. At dyan po nagtatapos ang kwento para sa araw na to. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Siren.